Isinara ang bahagi ng Paso de Blas tollgate sa NLEX matapos masabitan ng tumagilid na truck ang isang booth doon dahil sa hindi umano'y pantay na kalsada. Ang tugon ng pamunuan ng Expressway sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. 11:34 kagabi nang sumabit ang likuran ng truck na may kargang feeds sa toll booth sa NLEX Paso de Blas southbound exit. Wala namang nasaktan sa insidente. Tumanggi na ring humarap sa kamera ang driver at pahinante. Pero sinabi ng pahinante sa GMA Integrated News na tumagilid ang truck dahil hindi raw pantay ang kalsada. Pinabulaanan nito ng NLEX. Kung hindi po pantay yung kalsada doon, kaya lahat po sana ganun yung mangyari. Safe po yung pavement po natin para daanan ng mga trucks. Yung initial finding talaga is na miscalculate niya kaya tinamaan niya yung toll booth. Fortunately, dedicated sa RFID yun yung lane na yun. So, wala po kaming personnel doon. Ipinasa na ng NLEX ang issue sa Valenzuela City Police para maimbestigahan. Kailangan po sagutin po ng driver yung damage yung nangyari po doon sa toll booth po namin. Inaayos pa lang po with PNP Valenzuela yung maaaring case po doon sa driver po. At maaaring doon sa may-ari. Bago mag-alauna ng hapon kanina, natanggal na ang nasirang toll booth. Pero inaalam pa ng NLEX ang halaga ng pinsala. Tinitingnan din kasi yung mga nakakabit na system, yun po yung marami, yung mga system and even yung mga electrical. Mag-aalauna na ng hapon ngayong Webes at sa mga oras na ito, hindi pa rin pinadaraanan ang isang RFID lane nitong Paso de Blas southbound exit matapos bumangga ang isang truck sa toll booth nito. Sa ngayon, naigilid na yung truck pero hindi pa naiaalis dahil naghihintay pa raw ng rescue. Pero wala namang problema para sa mga motorista dahil may ibang lanes pang nadaraanan. Ang problema nga lang po is hindi po natatanggal kagad yung truck doon sa malapit sa area kasi mabigat po yung mga load niya. Ipinaalala ng NLEX sa mga motorista ang height at weight limits ng mga sasakyang dumaraan sa expressway, lalo na yung may mga kargamento. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.